Sa mga gawa ng mga apostol, nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahayang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin pong mga pagninilay dito po sa TV Maria. Yun pong mga nasa Italia, Dubai, Abu Dhabi, Saudi, Japan, Taiwan, Singapore, Australia, Germany, India, Canada, USA, Hong Kong, at iba't iba pang bahagi ng buong daigdig at ng buong Pilipinas. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Noon pong panahon ng COVID, may mga nagmungkahi na ipagpaliban muna yung mga mahal na araw. Lalo na raw yung Pasko ng muling pagkabuhay kasi daw pandemya. Hindi kasi nila mapagtugma na Pasko ng muling pagkabuhay, Easter. Pero marami ang may sakit, may mga namamatay, may mga nangungulila, may mga natatakot. Alam niyo po, makikilala po natin kung sino talaga tayo sa gitna ng isang krisis. At totoo, no? Noon pong panahon ng pandemya ay lumitaw yung kabayanihan at kabanalan ng mga tao.
Sabi nga po ay, we have seen saints and heroes next door. At natutunan natin yan kay Jesus. Sa gitna ng pinakamatinding krisis, pinakamatinding laban ng buhay na hinarap niya, ano yung naging disposisyon niya? Pag-aalay ng sariling buhay. Hindi pagsasantabi, hindi pagtakas, kung hindi pag-aalay ng sariling buhay. Higit kailan pa man, sa gitna ng mga krisis ng buhay, kailangan nating panghawakan yung muling pagkabuhay ni Jesus. Sa gitna ng madilim na gabi ng krisis ng COVID, aalala ko yung pag-awit ng Alleluia nung Easter Vigil nung panahon ng COVID. Sa gitna ng madilim na gabi, sinariwa natin ang mga pangako natin noong tayo ay bininyagan. Sa Ebanghelyo, binabalikan natin yung paliwanag ni San Juan tungkol sa buhay ng isang taong bininyagan kay Kristo. Isinisilang na muli. Ang isang taong bininyagan kay Kristo, kinikilala niya, nagmula siya sa Ama, babalik siya sa Ama. Sa unang pagbasa naman ay narinig natin, galing ito sa Gawa ng mga Apostol, ipinapaalala na may mga bunga ang binyag. Yung mga Kristiyanong bininyagan, nagiging bahagi ng isa't isa. Kaya nga, ikinuwento sa atin kung papaanong ang mga unang Kristiyano nagkakaisa sa damdamin at isipan. Ang mga ari-arian ay para sa lahat. Walang nagdarahop kasi nagmamalasakit sila sa isa't isa. Kaya nilang ipagbili yung kanilang mga ari-arian para matugunan yung pangangailangan ng iba't ibang mga kasapi ng pamayanang Kristiyano. Sa Ebanghelyo, sa dulo nito, yung paanyaya sa atin pagmasdan. Sa pagtataas ng tansong ahas, pagmasdan, titigan, at mayroong paghihilom. At ang paanyaya kung paano ito ginawa noong panahon ni Moises na titigan yung tansong ahas para mahilom, ito rin yung paanyaya, titigan ang anak ng tao sa krus. Tumingin ng masusi, masdan ang krus na banal. Bakit kailangang pagmasdan ang ahas? Bakit kailangang titigan ang krus ni Jesus? Pareho itong nakakatakot. Yung ahas nakakatakot, nanunuklaw, nakakatakot. Yung krus nakakatakot kasi nung panahong iyon, pinakamalupit ito na parusa, karumal-dumal na parusa. It is an instrument of death. Kaya nga nagsimula ang Kristyanismo, hindi kaagad krus ang simbolo dahil nakakatakot ito at nakakahiya. Pero kailangang tignan, titigan yung ahas na tanso upang makaranas ng paghihilom. Kailangang titigan ng krus ni Jesus upang makaranas din ng paghihilom. By the wounds of Jesus, we are healed and made whole. We must confront even what is painful. Madalas kasi kung ano yung masakit, yung mahirap, iniiwasan natin, tinatakasan natin. Pero yung paanyaya, titigan, masusing tignan. We must confront what is painful so that we can recognize and name whatever needs healing. Kasi pag walang pagkilala ng sugat, walang paghihilom. Huwag nating takasan. Harapin natin. Kailangang pangalanan ang sugat upang makaranas ng paghihilom. Kilalanin natin yung lahat ng bahagi ng buhay natin na nangangailangan ng paghihilom. Lahat ng bahagi ng buhay natin na nasugatan, nalamatan ng kasalanan. All that have been marred and made ugly by sin. At ang dulot ni Jesus na muling nabuhay ang kanyang paghihilom at kanyang pagbubuo. The experience of the resurrection is an experience of healing, an experience of wholeness.
Ngayong panahon ng muling pagkabuhay, ang panalangin natin, Lord, enlighten what is dark in me. Strengthen what is weak in me. Mend what is broken in me. Bind what is bruised in me. Revive whatever peace and love have dwindled in me. Panginoon, sinagan mo ng liwanag ang lahat ng nadidiliman sa aking buhay. Palakasin mo ang lahat ng nanghihina sa akin. Hilumin mo ang sugatang buhay ko. Buuin mo yung lahat ng nagkapira-piraso sa akin. At panumbalikin mo ang sigla ng naghihingalong kapayapaan at pag-ibig sa kalooban ko. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.